Hey, what's up? This is again Lian, and today meron ako sa inyo i-share na bagong upgrade natin sa ating sasakyan. Ito yung mga bago nating upgrade when it comes to the headlights. Kung mapapansin nyo kasi yung ating headlight is yung stock na headlight ng Rio, and outdated na siya for my taste. Wala siyang DRL or daytime running lights. Kung makikita niyo sa video, mahina na yung kanyang ilaw. Hindi katulad ng bago pa. Bali, ito, naghanap tayo online ng bago natin ilalagay sa kanyang lights. Una is ito, yung mga LED lights na to. Ang sukat nito is, kung di mo nagkakamali, T10. And then naghanap lang ako online ng white na ilaw. So, ayan, i-upgrade natin yung nakalagay doon. Well, originally, yung stock kasing ilaw noon sa park light niya is yung kulay dilaw and napakahina. In-upgrade ko yun ng white. Nung unang maganda, then napansin ko parang mahina na yung white niya and parang hindi nga siya white, para siyang cool blue. As per checking naman sa review, ito yung bright white. Dalawa lang naman yung kailangan natin. Pinusobrang ko na rin ng 4 para meron tayong reserva if ever maging busted yung light. So ito siya. Kanyang harapan, side na. Yan. I-share ko dito sa ating video at sa description yung link ng bulb or itong ilaw na to. And next naman, itong nasa tabi niya. Ito naman yung, kung tawagin, is yung DRL flexible LED lights. Flexible siya, so pwede mo siyang i-form dun sa mismong headlight. So ito, i-unbox natin siya para makita natin loob niya. Yung harapan niya. Bali nga pala, marami kayong mabibili online. I-share ko rin dito sa ating screen and sa description yung link ng LED light na to. Pero yung ilaw na pinurchase ko is yung dual light ito eh. Pag naka, let's say, on yung park light and headlight, plain white lang yung makikita mo. Pero pag nag-signal ka, let's say left or right or hazard, magiging amber siya. Flashing amber. May mga ibang LED lights or strip lights na sequential siya, no? Let's say, for example, nag-signal ka to the left or right. From, let's say, dito, magka-flash siya upwards, then, ganun, parang meron siyang flow. Medyo hindi ako fan ng ganung style. Gusto ko lang is, pag nag-signal ka, flashing lang na ganun. And marami nitong style, ano, meron siya ng fix lang na light, let's see. Marami siyang color, meron yung blue, red, green, whatever you like. Available naman yung ganung kulay. Steady light lang, meron ganun. Pero for me kasi, mas gusto ko yung merong dual function. Especially dun sa ating kotse kasi wala naman siyang ibang turn signal lights eh. Yung maliban lang sa amber na ilaw sa harapan, wala siyang repeaters dun sa kanyang side mirrors. Maganda na rin na magdagdag tayo ng ganitong feature sa kanya para mas upgraded na. So, open natin. Meron siyang connection instructions, ayan, kung paano mo siya ikakabit. Sa mga mahilig mag-DIY dyan, ito yung kanyang manual. Ayan, ito mismo yung kanyang ilaw. So, dalawa ito, no? Left and right. Kung hindi ako nagkakamali, yung sukat na binili ko is yung 60 centimeters. White yung kanyang color. Itong connection niya in between. Yun, the vehicle lamp power supply. And ito yung wiring connection niya. Yan. So, again, yung park light na white LED. And then itong DRL lights natin. Maraming way para mag-install ng DRL lights or yung strip lights sa mga kotse natin. Yung ibang ginagawa is nilalagay nila, let's say, dito sa ilalim ng headlight. Yung LED strips. Yung iba naman sa ibabaw dito. Yung sa akin, yung plan ko is ilagay sa loob ng mismong headlight. Ipa-follow ko yung curve na yan, no? Ganon. Medyo mahirap yung plan ko kasi kailangan kong tanggalin tong headlights na to. Tanggalin tong headlight frame mismo para ma-embed ko yung strip dun sa loob. Para matanggal yung headlights, maraming kailangan baklasin, ano? Una, kailangan natin tanggalin tong plastic na cover na to. Itong air intake ba to? Ito lang naman yung mga lock niyan eh. Ayan. Pagkatanggal mo yung cover na yan, may mga lock pa yan dito eh. I believe dito ata. Then, yung mismong headlight bolt is ito. At dito. At yung cable nung headlight, ayan. Kung makikita ninyo, kailangan natin tanggalin. And then, somewhere dito,
somewhere dyan eh. Meron siyang itong headlight mismo, meron siyang parang plastic na nakapasok dun sa loob ng bakal na kailangan natin i-pull out. Para matanggal mo completely itong headlight na to, itong plastic na bumper na to, nagagalaw naman to. So medyo kailangan mong iangat para matanggal mo yung headlights. So simulan na natin ang pagtanggal. And yan, natanggalan natin yung first cover niya. At kagaya nga sabi ko, meron pa mga lock dito yan. Tanggal ko na yung tatlo. So ito na lang yung natitira. Para mas madali, kung ano yung mga screwdriver na lapad, pwede yung gamitin. Or kung ano yung mga ganito. Yan, mas maganda gamitin nyo na rin yan. Okay, yan. And yan. Remove na. And remove na natin itong mga screw niya. Ang headlight mismo. Tanggal ko na isa. And let's take this off. Okay, so yan. And remove na natin yung headlight switch or yung mismong power ng headlight. Okay. Yo, tanggal na headlight. Okay. So ayan, natanggalan natin yung headlight natin. Ito yung sa kanyang headlight, signal lights, and yung kanyang park light. So yung maliit na bulb na LED na white dito ko ilalagay. Pero ang pinaka-challenge ko is paano ko tatanggalin yung lens. Madali lang yan na mahirap. As we all know naman, sealed itong mga headlight na to. No? Ang ginagawa talaga dyan is pinapainit yan. Gamit yung heat gun, bubugahan mo yan para uminit, para matunaw or lumambot yung kanyang adhesive sa loob. Since wala tayong heat gun, let's check kung kaya natin tanggalin ito ng walang heat gun or gagamitan ko ng blower. At gagamitan ko na rin ito. Try ko rin gamitin to para matanggal natin yung mismong lens. Bahala na si Batman kung ano mangyari. Let's go! At ayun na nga, sa sobrang hirap tanggalin itong lens ng ating headlight, gumamit na ako dito ng hairdryer para mas madaling matanggal yung pandikit or yung pinaka-lens ng ating headlights. Okay, tatanggalan natin yung headlight at yung kanyang frame. So this time, we need to remove naman yung everything. Okay, eto, natanggal ko na yung frame ng headlight dun sa kanyang mismong lens, and i-fit na natin kung pasok dito yung ating DRL or daytime running lights. Advice ko nga pala bago niyo ilagay yung mga flexible na mga LED lights sa inyong sasakyan, be sure na meron na kayong plan or design na gusto nyong sundin, and then make sure din na malinis yung surface na inyong didikitan para effective or mas dumikit yung inyong mga LED lights. Hindi nyo kailangan magmadali. Take your time para siguradong perfect ang outcome ng ating flexible LED lights sa inyong mga sasakyan. At ayun, na-install ko na yung headlight sa kotse ulit. And next na gagawin natin is yung electrical. Ipapagawan lang natin sa mga expert yan. Before na parang ice or frost blue, ito white talaga. At inisprayan ko din ng flat black yung reflector na itong ating headlights para mas mukhang sharp yung kanyang details. At ito yung kanyang before and after na shots. At syempre, dito natin dinala sa mga tropa natin sa RJ Car Aircon and Auto Electrical para ayusin ang wiring or ang linya ng ating mga DRLs. Ito ang kanyang itsura pag naka-on yung park light and yung kanyang DRL. Super astig. Pag naman nag-signal ka, yung isa is mag-remain lang na white while yung other naman is flashing. And ito naman ang itsura niya kapag naka-hazard lights ka. And ito naman ang itsura niya kapag naka-full open lahat, park light, and yung headlights. Plus the DRL.
At ito na nga resulta ng ating hard work sa pag-install ng mga DRL at yung ating LED light sa ating sasakyan. Masasabi ko na super duper worth it itong nabili natin na to. Lalo na yung ating modification dahil hindi lamang mas nadagdagan yung angas ng ating sasakyan, nagkaroon din to ng additional function. Again, yung kanyang signal light mas naging pronounced and nakadagdag talaga ng forma sa ating sasakyan. If I would rate the items starting dun sa DRL, for me it's 10 out of 10. Napaka-astig. At 10 out of 10 din naman para dun sa ating T10 na bulb, para dun sa ating park light, no? Napakaliwanag and ang puti niya, sobrang astig. Siguro yung next na lang na-upgrade ko dito is yung pinaka-bulb natin sa headlight kasi as you can see, ito pa rin yung halogen na yellowish yung kulay. Plan kong i-upgrade ito ng LED na white. So yan ang ating future plan dito sa ating headlight. But for now, super sulit and super happy ako sa kinalabasan or outcome nitong ating upgrade. And yeah, that's all for the meantime. Thank you so much sa panonood sa ating video. And as always, stay chill!